OFW na gumawa ng No Panty Challenge na restrict ang kanyang account dahil sa video niya na sumasayaw na walang panty. At burado na ito sa kanyang Facebook page. Ang sabi pa nga niya sa kanyang Facebook Live na sagot niya sa mga nambabash sa kanya, bakit daw pinapakialaman ang buhay niya. At open country naman daw ang bansang Qatar dahil nasa Qatar pala siya, hindi kagaya sa Kuwait at sa Saudi Arabia. At hindi daw siya natatakot kahit i-report pa siya at kahit ma-deport. Dahil agency naman daw niya ang mamamroblema at ang OWA. What? Ang sagot ko sa statement niya na yan, buti sana kung made-deport ka lang. Dahil dito sa United Arab Emirates na isa ding open country, 5 OFW ang nakulong dahil lang din sa pagbibiroan online. Pero ikaw sumasayaw mismo sa harap ng kamera na walang suot na panty. Para sa akin, mas maigi nga na-delete ang kanyang video dahil nga nasa Middle East siya. Kapag napanood yan ng mga babaeng lokal kahit nasa Qatar pa siya, ay maaari siyang makulong. Gustong tutukan ng Department of Migrant Workers ang ilang kaso ng mga OFW na nakukulong sa Middle East dahil sa mga paglabag sa mga batas doon. Kabilang na riyan ang pagkakaaresto ng 5 Pinoy na nagbubugaw ng kanyang mga kaibigan sa TikTok. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. This is new girl fresh from the Philippines. Oh, come na taas. Mia comes in only. Only Mia comes in. Yala, please, Mia comes in only. Mia comes in. All show. Oh. Ito ang nag-viral na TikTok video ng 5 OFW sa Sharjah, United Arab Emirates. This is 100 only. This 80, okay na 80. This one 120. Okay? 120. Oh. Choose whatever you want. Mia comes in exactly, ha? Mia comes in. Behind Mega Mall, ladies and gentlemen. Hello, Pakistani! Hello, Punjabi! Ang katuwa ang video na yan, naging dahilan ng pagkakakulong ng ating mga kababayan. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, hindi naman sila nagkukulang sa pagtuturo sa mga OFW, lalo na sa mga mahihigpit na bansa tulad sa Middle East. Huwag naman natin idama yung mga matitino natin na nagtatrabaho. Meron din silang pamilya na ngayon nag-iiba kasi yung paningin sa atin ng mga taga roon eh. And we do not want to do that. We must always remember that when you work in another country, para kang ambassador dyan eh. Kung paano ka, yan ang tinitingnan ng mga tao. Sa katunayan, mayroong 2 hanggang 4 na araw na pa-seminar ang OWA sa mga pa-Middle East na OFW. At ang bansang pupuntahan nyo, kontrolado po nila ang social media dyan. Kaya hindi po dapat tayo magbiro. May ilan na po yung hinatulan ng pugot ulo dyan. Ayon sa isa sa mga Arabic instructor ng OWA, nakabase ang mga batas sa Middle East sa kanilang kultura at sa relihiyong Islam. Kaya mahalaga umanong alam ito at dapat irespeto ng mga magtatrabahong Pinoy abroad. Hindi naman po tayo pumunta sa abroad para magpakulong, no? Pumunta tayo sa abroad para tayo kumita, mabuhay. Okay? Kaya alamin natin kung ano yung mga bawal doon at ano yung mga limitasyon para hindi na po tayo malagay sa mga alanganin o mga ganung problema. Ang payo ng OWA. Kung kayo ay lilipad at hindi naman kayo ready talaga magtrabaho at ang gusto nyo ay magsaya, maglaro at gawin lamang ang gusto, huwag na lang po kayo pumunta sa bansa na maraming bawal. Punta kayo doon sa maraming bansa na maluwag. Ito ang sagot niya sa mga basher daw niya. Panoorin nyo. Hello, magandang hapon sa inyong lahat, guys. Good morning, good afternoon. Hello guys, kape po tayo guys. May i-real talk na naman ako ngayong araw, guys. Damihin muna natin yung viewers natin. Real talk tayo ngayong araw, guys. Nakikita nyo yan, nasa sa screen ko, dito sa live ko, guys. Nirestrict nila itong account ko, mga bashers ko.
Alam nyo guys, sa mga nagtataka dyan na bakit di nila makita yung new post ko na challenge accepted. Binadelete nila yun. Sayang naman yun. Mag 1 million na sana yung videos ko na yun. Pinareport nila tong account ko. Well, actually, salamat na lang sa ganun na ginagawa nila sa akin. Aba, pati ba naman buhay ko pinapakaelaman? Diyos ko, hindi ko naman sila inaano. Bakit ganun sila? Anong masasabi nyo dito guys? Na-restrict itong account ko. Pwede naman sa awa ng Panginoon magagamit ko pa itong account ko na to. Na-restrict lang po yung aking personal profile. Yan. Nalulungkot lang po ako kasi bakit ganun ginagawa nila sa akin. Kape tayo guys, pangpatanggal lang stress. Grabe guys, hindi na ako magtutuloy na mag-content ng ganun. Mag-change content na lang ako talaga. Promise. Naiyak talaga ako pero wala akong magagawa eh. Nalulungkot kasi ganyan ginagawa nila sa account ko. Napakagaling talaga nila. Ganyan actions we have taken ba yan? Yung videos ko na yon pinadelete na nila, wala na. Kaya di nyo po makikita. Buwang ka. Alam mo sis, huwag kang magmura. Kasi hindi naman kita inaano. Apple Reyes, shout out sa'yo. Inaano ko ba kayo? Wala naman akong ginagawang masama Diyos ko. Kung makapaghusga kayo, tingnan nyo muna yung sarili nyo guys. Mga bashers kayo talaga. Bakit inaano ko ba kayo? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Content ko lang naman yun. At saka, ngayon, open country naman dito sa Qatar. Maliban lang sana kung sa Kuwait o sa Saudi, yun po ang bawal. Bakit pati account ko pinapakaelaman? Nyo mga bashers. Grabe naman po yan. Apaka-sensitibo nyo talaga, mga bashers kayo. Sige, gawin nyo lang. I-report nyo ako. Di naman ako natatakot. Okay. Uwi ako dyan sa Pilipinas. Kung sakali, i-report nyo ako. Deport nyo ako. Sino bang magpo-problema? Diba, agency, OWA. Hindi naman ako magpo-problema dyan. Sige, gawin nyo ang gusto nyo, mga bashers. Hindi po ako takot. Gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Dahil ako, at least ako, wala akong inaapakang tao. Kayo lang ganyan sa akin. Wait lang, kape muna ako kay namamaga na tong lalamunan ko. Tignan nyo, amod udlaing daon man restrict siton account ko. So nga kan meta, madikya man upload yan si Malaswa. Amod ud na apa si biyag ko. Ang daming inggitera. Sabi ni Meta, wag muna daw ako mag-upload ng ganon. Kasi, ang daming naiinggit sa buhay ko. Mga bashers na yan, sige go lang kayo. Kung saan kayo masaya, di doon kayo. Walang problema. At least, sabi ni Meta, pwede ko pang magamit tong account ko kahit na-restrict. Na-restrict yung mga bashers ko. Tingnan nyo. Kaya yung videos ko na yon na 1 million na sana, pinadelete nila. Anong magagawa ko? Change content na lang ako. Ala, grabe. Hoy, buhay mo yan. Wala kaming pakialam. Bakit wala ka palang pakialam? Ba't ka nagko-comment sa live ko kung wala ka palang pakialam? Naku, buhay mo din pakialaman mo. Katupagin mo, hindi yung buhay ng kapwa mo. Pinay. Grabe ka makapaghusga, girl.
Inaano ba kita? Galit ka sa akin? Inaano ko ba yung buhay mo? Napaka feeling innocent mo naman sa sarili mo. Hindi ako nakikipag-away sa'yo, girl. At saka hindi ko sinasabing mag-comment ka sa live ko. Hindi mo pala ako pinapakialaman. Pakaalamero na yan kasi nag-comment ka sa live ko. Kung may galit ka sa akin, di push mo lang yan. Push mo magalit. At least di naman ako yung makakarma, ikaw. Kasi kung ano-ano na lang kino-comment mo sa akin, hindi maganda. Ito, hatun restrict daton profile ko. Ngayon pwede pa na magamit ton account ko. Sabi ni Meta. Wag ko munang, di mo na daw ako mag-upload ng mga ganon, mga hindi yung new post ko na lang yun, yung tinanggal ko yung panty ko, yun lang ang hindi ko pwedeng gawin. Pero pwede ko naman gawin yung mga yung mga panty, magbra lang ako o di kaya maligo, okay lang yun, di yun mare-restrict. Pinadelete yung mga buzzers ko, pinadelete nila yun, yung videos ko na yun, kaya na-restrict itong account ko. So, thankful pa rin ako kay Meta. Kahit ganun ginawa nila sa account ko, magagamit ko pa rin. Gagamit ko pa rin itong account ko. Aba, may pala malaman pa kayong deport. Sige, deport nyo ako. I-report nyo. I-deport ako. Walang problema kung ma-deport ako. Di okay na yun para hindi na ako mag-abroad. Mag-vlog na lang ako sa Pilipinas, sa Pilipinas. Pagod na rin ako magtrabaho, girl. Nyo. Sabi ni Raul Abalos, musta idol? Okay lang ako, idol. Nalulungkot lang ako kasi nirestrict nila yung account ko, yung mga bashers ko na may inggit sa buhay ko. Grabe yung nila sa akin, mga panghuhusga sa akin. Pero wala lang sa akin yan. Normal sa akin yung ganyan na pagbabas. Ay wala naman akong mapapala dyan eh. Bas lang naman yan eh. Tsaka wala akong inaapakang tao. Yun lang ang nasa akin. Yun lang. Bahala na sila kung lalaglag nila ako. Ayan, kaya hindi nyo makita. Kasi kaya hindi nyo makita yung new post ko kasi pinadelete nila. Kaya itong account ko na-restrict na. Pero anong iwo-worries ko eh. Magagamit ko pa naman tong account ko, sabi ni Meta. Ano ba na yan? Mga bashers ko, mga sira ulo kayo, mga nega. Mga lega talaga yung mga bashers ko. Sorry kung gaganon ako Kasi sino ba naman di high blood? Ganon sila sa akin. Inaano ko ba ang buhay nyo, mga bashers? Diyos ko naman kayo, mga inday. Sino nag-restrict, sabi ni Binag Clara mo. Ay, alam mo na, yung mga mga bashers ko na magaling, na feeling innocent. Minadok kalatan patong. Man-change content, taklata garo din dapton ka. Samit bagan Meta, man-change content, yan. Napudot uyo, ditago kan sakon. Maapektaran, nakanuan sinan ang content ko. Daming pandaw. Madami daw feeling innocent na maapektaran. Palit-palit ng mga asawa niya. Posible naman yan. Ayan, kaya simula ngayon, din ako magko-content ng malaswa. Sabi ni Meta. I-change ko muna yung account ko kasi mainit yung ulo nila sa akin. Thank you, Meta, sa pag-update sa akin. Lagi-lagi po. Thank you so much. Saan nga ba, sirs, nag-restrict account mo? Mismo Facebook kasi may standards kasi mga pwedeng i-post dyan.
sa bogarod bo hat ni dan basers ko in report da iso nga sa aton si Facebook in restrict nata hanat garod mabasbasa dani content ko. Bo awat amin sineton ngim kanit meta mabalin ko pa meta mausar tuwoy. May ilak karod sa update na song haton siton screen ko tunggo di live ko hana talawad in pailakan di kayo. Ngim out update meta kan sa ako na pwede ko pa naman daw magamit yung account ko kahit na restrict niya. Kasi kagagawan nga yung mga ano ko, mga buzzers ko. Ayan yan, na-restrict. Natan, mausar munton. When garod, mausar kumit lata, makapag-post pa naman ako ng mga content ko. Pwede pa naman. Sabi nga ni Meta. Pero yung videos ko na yun na 1 million na sana, yan. Yan yung videos ko na dinilit ni Meta kasi para tumigil na yung mga ano nila sa akin. Mga comment nila sa akin na negatibo. Yan lang, yan yung videos ko nga nag-viral, 1 million na sana yan. Yan yung dinilit ni Meta. Kasi nga tinanggal ko nga yung ano. Oo, warning ni Meta yan, te. Warning ni Meta yan. Yan yung ano, te, Ate Carol, Wangki. Yan yung sinasabi kong, yung videos ko na yun na walang panty challenge. Yan, yung ano, dinilit ni Meta. Warning pa lang yan ni Meta, pero pag gawin mo, ulit, pinagbabawal, i-close na diyan, permanent. Hindi naman sa i-close yan, te, yan lang. Yung pagtanggal lang ng panty, yun lang ang bawal talaga. Kaya hindi ko na nga gagawin yun. Pwede yung mga panty, magbra, pwede. O dinilit na sana ni Meta yun, yung mga ganun na content ko, yung nakabra at panty ako, yung naliligo ako, dinilit na sana niya yun. Yun lang, yung ano, tinanggal ko ang panty ko, yun lang ang dinilit niya. Yun lang ang dinilit ni Meta para tumigil na sila. Pero at least okay na yun para sa akin lang din naman yung ginawa ni Meta kaya dinilit niya yan. Kaya na-restrict ni Meta muna yung account ko. Kasi nga ang dami nang nag-comment ng negatibo. Akala mo naman napaka-innocent na nila. Ano ngayon kung nasa Middle East ako, open country naman ito. Yung nga kakilala ko din na nag-add sa akin na nasa Dubai din siya, naghuhubad. Pero iba naman yung ano namin. Pag mix kasi sa kanya ako, ayun. Yan lang, yung nag-post ako nung isang araw, yung post ko na yan na dinilit ni Meta, yun lang ang ano, bawal talaga. Okay lang sana ako nandyan ako sa Pilipinas, pwede akong maganon-ganon. Pero magagamit ko pa naman tong account ko. No-worries ako kasi yan lang naman dinilit ni Meta kaya ni-restrict niya yung account ko. Kapit ako yan. Sayang din hadi din videos ko hadi. 1 million na sana yun, guys. Kay ate, ang masasabi ko ay talagang mababash ka dahil sa ginagawa mo. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Arnel Ignacio na kung ganyan ang gusto mong gawin ay doon ka sa bansa na walang pinagbabawal. Pero dahil nga nasa Middle East ka ay dapat kang mag-ingat. At ang ibang mga nagbabash sa'yo ay mga concern lang sa'yo. Dahil kapag nakulong ka, ikaw lang din ang kawawa, tapos iiyak-iyak ka at hihingi ng tulong sa ating gobyerno. Kagaya ng 5 OFW dito na nasentensyahan ng 5 taong pagkakakulong at 1 milyong dirham na fine.
Sana wag dumating yung time na mabalitaan namin na nakulong ka na. Dahil ang sabi mo hindi ka titigil, magsusuot ka lang ng panty. Mas may pakialam ka pa sa views mo at sa Facebook page mo kaysa sa kaligtasan at sarili mo. So good luck na lang, kabayan.